Duhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Makalipas po ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po natin mga ginigilid na tagapakinig, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta? Ngayon po ay TGIF. Thank God it's Friday. Araw po tayo ng Biyernes. Ika-3 po sa buwan ng Enero. It's January 30, 2026 mga kaibigan. Muli po samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Tuloy-tuloy na tayo sa public service. Makakasama po natin ang ating pong mga partner pagdating po sa pamamahagi ng tulong, pagbibigay ng tulong. Ayan yung ating mga mobility partners, mga wheelchair. And then makakasama din natin dun sa mga pamamahagi po ng relief, no? Sa ating relief operations. At syempre, pagka may ganitong meron din silang mga programa, isa na po dyan na isasama na nila ang ating blood donation drive, no, ngayong hapong ito.
Pag-usapan natin, meron po tayong bloodletting activity, mga nakaschedule natin. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga nagiging partner at magiging partner. Sabi ko nga, ibibigyang daan natin ngayong taong 2026. Ito pong ating mga blood donation drive dahil marami pong nangangailangan ng dugo. At syempre marami din pong mga blood donor tayo na ang mahalaga po syempre ay yung atin din pong mga kalusugan. Oo, so habang kanina parang biglang umulan, malaman nga natin, kumustahin natin anong mga weather systems ang ating nararanasan sa mga pag-ulang nararanasan din natin manakanakang pag-ulan dito sa atin sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa linya natin mula sa DOST Pag-asa. Yan, yung mga nagtatanong po ng kalagayan ng panahon natin, si Sir Obet Badrina. Sir Obet, magandang hapon. Magandang hapon po, ganyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. Wala pa naman po tayong minomonitor na low pressure area. Ibig sabihin, malitin yung posibilidad na magkaroon pa tayo ng bagyo at least sa nalalabing araw sa buwan ng Enero. Pero magiging maulan pa rin po sa may bahagi ng Eastern Visayas at Caraga. Shear line. Mag-ingat po dito sa mga kababayan natin sa mga posibilidad ng mga flash flood and landslides sa eastern section nga po ng Visayas at Mindanao. Dulot nga ito ng shear line na magpapatuloy ito hanggang sa mga susunod na araw, at least for this weekend. Samantala, may mahihinang mga pag-ulan na mararanasan sa Cordillera at Cagayan Valley region. Kasama din po yung Aurora na dulot naman ng Amihan. At Amihan din ang umiiral po ngayon dito sa Metro Manila at nalabing bahagi ng ating bansa. Posible, sa ganyan naranasan dito sa Metro Manila ang ilang mga mahihinang mga pag-ulan, bagamat hindi naman ito magtatagal. At hindi rin natin inaasahan na ito ay lalakas. Magpamananatili po ang epekto ng Amihan hanggang normally po hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Pebrero hanggang mga unang linggo ng Marso. Ayun, kaya pala mahangin windy sa mga bulubunduking bahagi ngayon, Sir Obet, ng Luzon. Isa po sa mga katangian ng Amihan. Ayun, at saka yung mga biglang dito sa atin sa Metro Manila, biglang dilim-dilim ng papawiri natin, Sir Obet Tapos biglang bubuhos yung ulan, pero saglit lang, manaka-naka. Opo, tsaka hindi rin naman po yan magtatagal. Oo nga po. Ayan, so isang bagyo inaasahan pa natin bago tag-init, di ba Sir Obet? So yung peak natin... Yes, possible pa rin po. Or possible din pong wala, no? Dahil yan nga normally yung February, March natin yung pinakamapapapang bilang ng bagyo. Buwan na pinakakaunti, rather yung nabubuong bagyo. Oo, kasi nakaisang bagyo tayo, Ada, di po ba? Ayan. Tama po, ngayong buwan ng Enero. Ngayong buwan ng Enero. So pag nag-peak na yung Amihan, sunod na yung tag-init. Tabayan na natin ang tag-init ba natin? O on time ba yung season niya ng Marso? Tama po ba? Yeah, normally naman po, yes. Opo. Pagdating natin ng normally transition naman po yung March. Pero yung init niya, Sir Obet, hindi katulad nung meron tayong yung tawag nito cycle ng El Nino, no? Tama ba? Although base po din sa forecast po natin, almost same pa rin naman yung init natin. Same pa rin. Yan, kaya dapat paghandaan dahil talagang eto na, malapit-lapit na ang tag-init, lalong-lalo na, alam mo naman, Sir Obet, yung mga sunog ba na dapat maiwasan. Marami pagkaganyan, may mga nangyayari. Mainit na yung panahon, tas nagkakaroon pa tayo ng problema, mga insidente ng sunog. So, dapat ay maging aware tayo. Po? Salamat, Sir Obet. Thank you very much. Magandang hapon, Sir Obet Badrina, mula po sa DOST Pag-asa. Ingat-ingat po, ha? So, Pebrero, tas Marso, ayan. Kasi pag buwan ng Marso, sasalubong na sa atin yung Fire Prevention Month, di ba? Okay, tuloy-tuloy po tayo, mga kaibigan. Uy, napakaswerte naman nung nanalo dun sa loto, ha? Naku! Kaswerte mo, ating ba o kuya? O boy, nasolo niya yung yung panalo sa 642 jackpot sa loto. 32.8 million pesos. Kahapon yan. Abay, kaswerte mo kung sino ka man. God bless you. Diba? Nandito lang Operation Tulong. Pa rin tumulong. Yung sinasabi natin, yung mga nananalo, baka naman kasi nakakapakinig Diba? Oh boy, nahulaan na. Sabi ng PCSO, nahulaan yung yung combination, yung winning combination ba? Oo, 16, 28, 8, 23, 42, 20. Abay, jackpot price ay 32 billion 894,927 pesos 40 centavos. Ang galing Ang number ko lang dyan ay isa lang. Sabi naman, kababayan natin, ang number ko lang dyan ay isa lang.
Ayun. hindi nga baliktaya ikaw, no? Hindi nga baliktaya eh. Oo, tapos yung wala pang nanalo sa Super Lotto. Sige, try ko ulit tumaya. Nataya tayo na loto, marami din tayo natutulungan. 'Di ba? Oo, pero 25 pesos na daw yung presyo ng lotto ticket, hindi na 20 pesos, sabi ng PCSO. Mula sa kasalukuyan 20 pesos, effective this coming February 1, sabi po ni PCSO General Manager Mel Robles, yung minimum na, yung babayaran 25 pesos, pero tataas din naman yung minimum jackpot prizes, no? Ng lahat po ng major lotto games. Aba, kaganda niyan. Pag 642 mula 6 million pesos, 10 million pesos na yung mapapanalunan. Pag 645 naman, mula 9 million pesos, 15 million na. Aba, laki tinaas ha. Pag 649 naman, mula 16 million pesos, 25 million pesos na. And then pag 655, 30 million, dating 30 million magiging 45 million pesos at yung 658 naman, eto na yung Ultra Lotto, no? Yun, mega loto yung isa. Mula 50 million pesos, magiging 75 million pesos na. Aba naman! Aba, okay lang yun. Kung tumaas yung presyo ng ticket, so from 20 pesos to 25 pesos na. So tataas din yung consolation prizes. O, di ba? Ang galing. So, meaning, dadami, inaasahan ng PCSO, dadami din yung mga tatayan ng loto. At marami din yung malaking halaga na rin yung matatanggap bilang suporta sa mga charity programs po ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Oo naman, marami naman. Maraming natutulungan ng PCSO eh. Okay lang yan. Basta napupunta sa mga maraming may sakit, diba? Sa kanila din ang gagaling yung mga ambulansya na pinamamahagi sa iba't ibang panig ng ating bansa. Hindi lang yung mga may sakit na umaasa din po ng lalong-lalo na yung mga walang pambayad napunta sa mga private. Even private and public, government hospital, meron naman pong nakukuha mula po sa PCSO na medical. Oo. Okay. So puntahan natin. Nandyan na ba? Tayo po ay makipagkwentuhan sa ating mga partners sapagkat meron po tayong nalalapit na blood donation drive, bloodletting activity. Of course, sa panguna ng ating MBD team ng DZRH Operation Tulong. Ayan, ang Sir Noli, ang Sir Choi, ang Sir Steve, and the whole team, MBD ng ating Operation Tulong ay, natutuwa tayo pagka meron tayong mga bagong partners. At itong ating partners na ito ay nakakasama natin lagi-lagi. Kasi sila po mga katropa, mga kabro ng Mayor Lacaydeo Macalma, mga walang sawang tumutulong, kundi ang mga mason, 'di ba? So nakakatuwa naman. Ang mga mason, buhay na buhay pagdating sa public service, 'di ba? So kamakailan lamang, ito na, puntahan na natin sila. Kamakailan lamang ay nakasama natin sila, nag-turnover sila dito ng mga grocery packs, grocery items. Yung mga grocery packs na yan, na ipamahagi natin kamakailan lamang dun po sa mga kababayan nating nasunugan, Diyan po sa malaking sunog na nangyari sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. At kakibat niyan, meron din tayong nabigyan ng wheelchair na kanila din pong na-turnover sa programa ng Mayor Lacaydeo Macalma sa Damdaming Bayan, at yan po ay para po sa DZRH Operation Tulong. At ang Operation Tulong po agad-agad ay tinunggo ang mga nasunugan nating kababayan mula po sa Barangay Addition Hills, dyan po sa Mandaluyong City, at na-turn over kagad natin yung kanilang mga grocery items, grocery packs, na talaga namang laking tulong dun po sa mga nasunugan. So mga kaibigan, kausapin na natin, makipagkwentuhan na tayo bago tayo maubusan ng oras. Mula po sa Emilio Aguinaldo Masonic Lodge 31, at siya po ang president ng Katimugan Shrine Club. Nakasama natin sa Damdaming Bayan ng Mayor Lacaydeo Macalma and then Sister El. This time naman makakasama natin sa Public Service Hour. Ayan, I think na-interview na natin sila sa Public Service Hour Ayan, siyempre walang iba kundi ang Worshipful Master Randy Ronald Lau. Sir Randy, magandang hapon po. Good afternoon. Magandang hapon po, Ma'am May, at saka sa lahat po ng ating tagapakinig.
Opo. DZRH, Operation Tulong. Tama ba, Sir Randy? Welcome back sa Public Service Hour. Apo, maraming salamat po. Ayan, okay. Ang sisipag ng mga mason ngayon, Sir Randy, ha? At grabe. Sobrang napaka-generous ninyo. No? Unang-una, syempre, directly pasalamatan ka namin dahil ang iyong Masonic Lodge and of course, the Katimugan Shrine Club ay nagkaroon muli ng pagkakataon na makapag kayo po, I think may mga project kayo, no? Mga project and mga programs na para sa mobility and then of course tulong para po sa mga kababayan natin pandagdag, lalong-lalo na po yung pong nabigay po ninyo ay napunta po sa mga nasunugan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City na kaagad-agad po ay naihatid po natin. Maraming salamat po sa pag-uugnayan po ng nating DZRH at mga mason po. Mas malayo ang naaabot ng ating pagtulong po in our own little ways po. Oho. Pagka ganito po. Kasunod pa po tayo ata ngayong February 7, Ma'am May. Opo. Naku, nakakatuwa naman ang worshipful Master Randy. Yung little ways, grabe. Ang laking tulong na po nun para dun, lalo na pag, ayan po, nakikita po ngayon, yung pong mga grocery items, relief packs na dinala natin sa mga nasunugan. So, bago po naipon ito, paano po bang programang ginawa ninyo? Well, coordination po ng samahan, maliliit man o malalaki yung tulong pero nagsama-sama po, nabuo po siya ng isang malaking tulong. So, ganun lang po, patuloy lang po din tayo sa ating mga kasama sa Mason at sa Shriners at saka ang ating mga konting kasama sa negosyo. Pinagsasama-sama po natin lahat ano ang kayang ibigay o i-donate para po makaabot at malayo po yung marating ng those little help can be a big reward or a big malaking bagay po sa ating mga mamamayan at kasama. At yan po ang inyong mission vision, di po ba? Oo nga, para sa mga mason, napakarami ninyo sa buong Pilipinas, di ba, Sir Randy? Sa mga mason, pag sinabi nating mission vision, ano bang focus din nyo pagdating sa pagtulong sa public service? Sa Mason naman po, charity is really number one. We are a worldwide fraternity organization at dito naman po sa Pilipinas ang Masons po ay higit kumulang 30,000. So different lodges all over the nation with one vision and mission is to help our country and our government po. Opo. Kaya nga pagka kayo'y gumagawa ng programa, ang dami, iba-ibang community, So, sakop din ng buong bansa. Opo, actually nga, Ma'am May, ngayon, the focus of the Grandmaster, Most Worshipful Raul Canon, and our incoming new Grandmaster, Deputy Grandmaster Bob Moran, is to help more, extend our arms more, and papasukin din po natin yung mga sa agriculture po, tree planting, at saka paglilinis po ng ating mga dagat, yung mga ganun po. So, very exciting and very challenging, pero para sa ating mamamayan at sa bansa natin po. Hayaan nyo at kasama nyo kami dyan, Sir Randy, ha? Always, it will not be possible with the DZRH po. Salamat po. Mas marami pong tumatawag din sa amin and even the other Masons pag napapanood at naririnig po nila tayo sa inyong programa, Ma'am May. And kay Mayor Bubuit Deo. Mayor Deo Macalma. At maswerte din tayo dahil nung tayo po ay namahagi doon po sa mga nasunugan sa Barangay Addition Hills, po tayo unang-una nagpalugaw po ang DZRH Operation Tulong dyan, courtesy naman ng Senator Lito Lapid, na talaga naman pagka may nasusunugan ay kaagapay din. Tapos niyan tayo ay dumiretso doon sa turnover ng inyo pong mga relief packs. Talagang tuwan-tuwa sila hirap na hirap silang buhatin yung inyong mga grocery packs, Sir Randy tuwan-tuwa yung bawat pamilya, sobrang makita mo talaga sa kanila at marinig yung taus-pusong pasasalamat. At natutuwa din tayo, nakasama namin dyan ang aming Executive Director ng Operation Tulong, si Ma'am Missy Elizalde, na siya talaga yung nag-abot nung inyong mga relief packs. Yun, so salamat po. Nakakataba po ng puso. Salamat po. At isa sa mga beneficiary, napakabibong bata, isa yung na-release natin na wheelchair, Sir Randy. Sobrang lambing na bata na that time talagang tuwan-tuwa siya na siya ay nabigyan ng wheelchair.
Apo. Ayun. May mga kasunod pa, awa ng Diyos, Ma'am May, may mga kasunod pa po yan. May mga binubuo pa po tayong next charity events po natin. Wow, ayan. Kaya sa inyo, nako, thank you so much for your generosity sa ating mga kababayan. At Salamat syempre, po. God bless you all more, no? Para mas Yes marami po. pang matulungan. Ayun. So, Yes po. puntahan naman natin this time, sabi ko nga, ito'y talagang ang partnership, no? Parang hindi talaga natatapos dahil ang daming mga programa at proyekto. So ngayon natutuwa po kami dahil makakasama na namin kayo sa inyo din pong isa sa mga misyon ay ang blood donation drive. So this coming Meron po tayong bloodletting ngayong February 7 po in coordination po with Kuyang Mayor Romel Magbitang of Naik, Cavite po. So gaganapin po ito, Ma'am May, DZRH, the Masons, and the City of Naik, Cavite sa 888 Automotive po. So be spearheaded nga po natin and with the help of Mayor Kuyang Romel Magbitang po. Oho. Ayun. So yung pong bloodletting, Sir Randy, tell us about this. Paano ang mobilization natin para alam natin na isa itong mahirap na advocacy kasi 'di ba hindi naman tayo basta-basta nakakakuha ng maraming blood donors. So siguro parang sabi nga natin yung preparasyon para dito ay mag-encourage at mag-educate na ang blood donation lalong-lalo na sa mga hindi pa nagdo-donate ay isang malaking tulong para sa ating magandang kalusugan. Opo. Actually, Ma'am May, this is our third partnership already. Yes. Kasama ang DZRH ngayong in 1 year time, nagsimula na yung mga ilan na po tayong nagagawa. And naniniwala po talaga tayo that yung dugo po ay priceless. Minsan nga po, pag may emergency na tayo, may pera tayo, pero wala tayong mabiling dugo. Kaya sa gusto pong tumulong at mag-donate, ngayon pong ating bloodletting, sa darating na February 7 po para po we can extend a life sa tulong po ng DZRH Operation Tulong. Pag magkaroon po ng emergency, may matatakbuhan na po tayo ng mga libreng dugo through this charity program po. Oho. At Sir Randy, paliwanag natin dun sa mga ikaw isa kang blood donor, di ba, si Randy? Yes po. Oo. Ipaliwanag nga po natin para po dun sa mga natatakot pa yatang mag-donate ng dugo, di ba? So actually, ang pwede nating encouragement sa kanila kasi syempre yung iba marami pa rin silang agam-agam. Might be hindi pa nila naintindihan kung ano yung importansya ng pagdodonate ng dugo. Well, first and foremost, do not be afraid kasi may mga doktor, nurses po tayong ando doon. May naka-ready naman po tayong, this will start as early as 6 in the morning para i-check po muna tayo kung kaya ng katawan natin. Are we healthy enough? And is our blood, our body is really capable of donating a blood. And when in donating naman po, pwede niyo po i-check yan, pwede niyo po tanungin yung mga kakilala niyo doktor and nurses. It is very healthy for you kasi pag nilalabas po natin yung nababawasan tayo ng dugo, napapalitan po siya, mas nagiging healthy po tayo yung circulation natin. And sa kalooban at puso natin, marami po tayong natutulungan na nangangailangan po ng ating mga dugo. Oo, kasi unang-una meron naman actually pagkahalimbawa di ka naman qualify talaga, di ba? So na-check mo rin doon. Una-una iba kasi si Randy marami pa di alam kung anong blood type nila, di ba? Pagka nandun sila sa mga bloodletting, doon pa lang nila nalalaman, blood type O pala ako, AB pala ako, B pala. It's very common po, pero at least malaman din universal, oo. Type O is universal. So ayan, pinapakita natin ano ba yung mga dapat na aasahan nila sa kanilang health kapag sila ay nag-donate ng dugo. Pero alam mo, yung mga Sir Randy, di ba, yung mga nagiging first time donor, later on pag nagkwento na sila, ang galing Ang ganda nung reaction ng katawan nila sa blood donation.
You become stronger and more alert and healthier po talaga, mararamdaman niyo yun. Masakit lang po sa iniisip natin yung karayom, pero pagkatapos po, we feel refreshed also. May narinig ako one time si Randy, one general, from sa I think Armed Forces Armed Forces of the Philippines. Takot siya nung una. Opo. General pa yun pero later on, nung sabi niya, hindi naman pala. Yes. Nakatuwa. Even our former president dati po, si President Ramos, he regularly donates blood po. Yes. To keep his health mas maayos po. Oo, si FBR. Oo, kasi tignan mo naman, ang haba, di ba? Haba ng buhay ng President FBR. So doon sa mga nag-aagam-agam pa si Randy, siguro nasa iyo pagkakataon, invite them, lalong-lalo na yung mga malapit sa pagdarausan natin na saan nga ba yan, exact location, anong oras, saan sila pupunta. Yes, again, Emilio Aguinaldo Masonic Lodge together with DZRH Operation Tulong and local government of Naik, Cavite, iniimbitahan po namin kayong lahat sa bloodletting po ngayong February 7 at 7 a.m. sa 888 Automotive Naik, Cavite. Sa mga taga Naik, alam niyo po yung lugar na yan. Diyan po actually lagi nagpapa-charity event din si Mayor Romel Magbitang. So for those who are interested, we are inviting everyone to help this event para mas marami pa po tayong matulungan. Ayun. At syempre, lalong-lalo na yung mga mag-first time donor, go na, no? Go na. Yes. Punta na po kayo. Kung nagdadalawang isip pa kayo, pumunta lang din muna kayo, ma-check lang din kayo, at least yung BP nyo, ma-check na rin muna natin. Di ba? Pwede naman po kayo umatras kung hindi pa kayo decidido, pero baka gusto nyo rin malaman kung anong blood type nyo, mas malalaman na rin po natin doon. Again, ang exact location ng bloodletting, Sir Randy? This will be at the 888 Automotive Naik, Cavite. Ngayong February 7 po. 888 Naik, Cavite. Ano po? Ayan, punta kayo doon 8 o'clock in the morning until 2 o'clock, no? 2 o'clock in the afternoon. Until 2 o'clock, opo. At ang ating partner hospital? Ang partner hospital natin po is Our Lady of Lourdes Hospital. Ayun, ang masisipag na taga Our Lady of Lourdes Hospital. Maraming salamat po ulit, Kuyang Mayor Romel Magbitang at saka sa kanyang tatay po, si Kuyang Rolly Magbitang at saka si Kuyang Arvin Sarmiento at Kuyang TJ Reyes. Maraming salamat. And Kuyang Noli Ongchenko, sila po talaga yung mga gigil na gigil para tumulong na kasama natin. Oo nga, lagi. Siyempre, alam mo naman ang aming Sir Noli, yan ang aming team head dito ng ng MBD at sina Sir Steve at Sir Choi. Sobrang sisipag. Okay, so good luck sa atin and of course, kita-kita tayo, Sir Randy. See you po, Mami, and maraming salamat po palagi. Oo, alam ko napaka-busy ninyo. Thank you so much sa oras. Salamat po. Ayan, maraming salamat. At baka meron ka pang gustong pasalamatan, Sir Randy. Go ahead. Yun lang po. Again, sa patuloy na sumusuporta sa ating mga partnerships po sa charity events natin, DZRH, maraming salamat. And kumustahin ko na lang po, babatiin ko na rin lahat ng katrabaho ko sa Autobot Off-Road. Magandang hapon po. Oo. Okay. O nga sa Autobot, Ayan. Oo, salamat. Thank you so much. Magandang hapon. Salamat po. Salamat. Mga kaibigan, Worshipful Master Randy Ronald Lau ng Emilio Aguinaldo Masonic Lodge 31 at siya din po ang President ng Katimugan Shrine Club. Ang mga bro ng Mayor Lakay Deo Macalma. Ayan, ang mga magigiting na Mason. Thank you so much. 38 minuto na po. Makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo. Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS.
Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa, masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage doon sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hybrid Race Out and
You're watching Sing Zone, DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa'kin. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Naulit. Oras po natin, 47 minuto na makalipas po alas 3 ng hapon. At sa bahaging ito ng ating programa mga kaibigan, naku, makausap natin ha. Ang isa sa ating talaga naman napakalaking tulong po pagdating po sa mobility ng ating mga PWDs, mga person with disabilities. Nakatutok po sila, lalong-lalo na yung kanilang mga wheelchair, talagang advocacy na po nila ito, no? Of course, siya bilang presidente ngayon ng Rotary Club of Makati F. Subel at syempre ang Church of Jesus Christ the Latter-day Saints. Mga kaibigan, wala iba kundi si President Emil Orencia. Sir Emil, magandang hapon. Ang UGP again. Sir Emil? CRH Operation Tulong. Apo. Sir Emil, magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon, Miss May, at maraming salamat naman at nakakarating kung saan-saan yung ating mga wheelchair para maitulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Yan ay sa pamamagitan din ng inyong Operation Tulong ng DCRH. Opo. Sir Emil, alam ko kayo din napunta Napakalayong probinsya din po inyo napupuntahan, di po ba?
Pagdating po dito sa sabi, tama po ba, advocacy na rin po ninyo from, of course, from the Jesus Christ the Latter-day Saints? Tama po. At kami ay nagagalak sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints at Rotary Club of Buffalo na sa pamamagitan ninyo ng DCRH, ng Operation Tulong, ay nakakarating kung saan-saan yung ating mga wheelchair para maitulong at maibigay sa ating mga kababayan na nangangailangan ng mobility ng devices. Opo, meron pong isa unang-una, maraming salamat. Yung isa po ay nadala sa Imus, Cavite with Lionel Benjamin. And then, of course, yung pong pangalawa ay nadala po sa Kasiguran, Sorsogon, Sir Emil. So ngayon po, makausap natin Sir Emil, direktahin na muna natin bago tayo makapagkwentuhan pa rin ng iba sa iyong mga programa. Ang recipient po natin from Kasiguran na Sorsogon, siya po ay na-aksidente, no? So, makausap po natin si Nanay Rita Matuba. Mukhang siya mismo yung ating makakausap, Sir Emil. Kausapin muna natin Nanay Rita, magandang hapon. Good afternoon. Nanay Rita. Magandang hapon. Ayan. Okay, Nanay Rita, sige, wag kang kabahan na. Si May po ito dito po. Opo, si May po dito sa ating programang Public Service Hours sa DCRH Operation Tulong din po. Unang-una, Nanay Rita, kayo po daw ay na-aksidente. Kung na-aksidente ka daw. Iyo po. Oo. Opo, na-aksidente po ako. Opo, ano nangyari sa iyo, Nanay? Nakakapagtagalog ba si Nanay? Okay, sige po. Nadulas po ako sa loob ng bahay namin. Ay, nadulas po. Po ng tubig. Opo. Nadulas po ako diretso, bumagsak po yung balakang ko. Opo. Nabali po yung buto niya. Opo. Dahil na po ako nakatayo. Hindi na po kayo nakatayo. Ilan taon ka na ngayon, Nanay Rita? Sa ngayon po, 77 na po ako. Aba, ang Nanay Rita ay 77 na pala, Sir Emil. Ayan. Si Nanay Rita. So Nanay, si Sir Emil po ang president ng Rotary Club of Makati of Subil. Sila po yung ang donor natin para sa inyo pong wheelchair na pinadala po diyan sa Sorsogon. Ayan, narinig ba ni Nanay? Okay, Sir Emil, ayan, pwede mong kausapin si Nanay Rita. Ayan, Nanay Rita Matuba. Nanay Rita, nagagamit niyo na po ba yung wheelchair na bigay po dyan nila Miss May? Sir, dako po pasalamat ko. At kami ay natutuwa na sa pamamagitan niyang wheelchair na naibahagi sa inyo, kayo ay makakagalaw ulit at makakakilos ulit kung saan niyo gustong pumunta. Yan po ba ay malaking tulong po sa inyo, Nanay Rita? Opo, sir. Lako po napasalamat ko sa ng wheelchair na ibinigay po ninyo. Upo na po ako ngayon sa wheelchair po. Intulungan ako ng anak ko. Ito po ako ngayon nakaupo sa wheelchair. Nako, nakakatuwa naman yan, Nanay Rita. Dahil sa inyo po na tumulong. Lahat po na tumulong po sa itong wheelchair po sa akin. Ayan po. So yung maraming salamat. Opo, yung wheelchair po, nandiyan po sa loob ng bahay ninyo, na gagamit niyo po sa loob ng bahay ninyo. Ito po sa loob ng bahay ko po. Ito po ako sa Opo. nakaupo ngayon sa loob ng bahay. Oo, nakaupo daw siya, Sir Emil ngayon. Nakaupo siya sa wheelchair. Okay. So maraming salamat, Nanay Rita, ha? At kami nagpapasalamat din, lalo-lalo na sa Operation Tulong dahil sa pamagitan nila ay nakarating po yung wheelchair dyan. Kami naman sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kung wala pong NGO or katulad ng Operation Tulong, ay may hirapan din po kami na madala po yung wheelchair dyan. Kaya kami nagpapasalamat din po sa DCRH, Operation Tulong, kay Miss May Dinauhan dahil ang wheelchair po dyan sa inyo. Maraming salamat, Nanay. At naway gamitin nyo palagi at talagaan po ninyo yung wheelchair na yan para tumagal po yan sa inyo. Opo, sir. Maraming salamat talaga sa wheelchair na ibinigay po ninyo.
20 ay tumulong para makabot na ako ng wheelchair. Ayun. Alam mo, Sir Emil, Ako na ako ngayon, kaya na ako po, sir. Ayun. Alam mo, Sir Emil, tuwan-tuwa ang Nanay Rita. Nanay Rita, ito pong kayo bago kayo, nung wala pa kayong wheelchair, di kayo nakakalabas ng bahay. Sir, nakahiga lang po ako sa katri. Hindi pa ako nakakababa ng sahig. Lang po, nakahiga, nakaupo. Ayun lang po, sir. Ayun, opo. Tapos, Nanay, kailan po ba kayo nadulas? Kailan kayo nadulas? Matagal na. Sa October pa po, sir. Ay, October pa. Ayun, October. Sir Emil, October na ako pa. nung paghiga. Opo. So, higa. Ngayon lang pa ako nakababa ng higaan. Opo. Dumating po itong wheelchair na galing po sa inyo. Nako, tapos nung dumating po, saan na kayo nakakarating? Saan na kayo nakakapamasyal? Opo. Nakakadabas na po ako papuntang Siwon. Wow. Tingin sa dagat. Wow. Sir Emil. Wow. Oo. Oh, di ba, Sir Emil? Mga bumaga, nandun ako sa Siwon. Tinitingnan ko yung mga nanguhuli ng isda. Oh, di ba, Sir Emil? Ang laking tulong, ha? Nakakatawa po yung mga ganyan dahil yan talaga po advocacy natin na Miss May, na talagang gusto natin yung mga nangangailangan ng wheelchair ay maging mobilize sila at makarating naman kung saan yung gusto nilang puntahan. Oo nga, Sir Tama-tama Emil. po yan. Oo nga. Okay? So, Nanay Rita, lagi po kayo mag-iingat ha at lagi po kayo magpalakas. Kasi, naku, bata pa yung 77 years old. At least, nandyan po yung inyo pong mobility, tawag niyan, ano ba tawag niya, Sir Emil? Mobility, oo. God, hindi siya tawag nito, yung inyo pong wheelchair at magagamit nyo na po yan at sabi nga ng Sir Emil, ingatan po ninyo. Ano po? Para matagal. Opo. Okay. Sir Emil, may message ka kay Nanay? Go ahead po. Nanay Rita, ang para sa akin lang, ang buong simbahan ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, tsaka Rotary Club of Makati of Sibel ay nagpapasalamat na sana ay maalagaan ninyo ng maayos yung wheelchair para mapakinabangan ninyo mas matagal. Aabot po yan ng 5 hanggang taon po kung yan po ay maalagaan ninyo. Pero alagaan nyo rin po yung inyong katawan, yung inyong pong sarili. Ingat-ingat po. Hindi na po mauulit na madapa po kayo. Ayan. Opo. Okay, Nanay Rita, marami pong salamat. Thank you. Salamat, sir. Opo, sige po. Salamat ako sa wheelchair. Nakikita. Natuwan-tuwa ang Nanay Rita. Okay, sige po, Nanay Rita. Okay, maraming salamat si Nanay Rita Matuba mula po sa Kasiguran, Sorsogon. Sir Emil, standby lang. Balikan kita, Sir Emil, ha? Saglit lang po. At gusto pa kitang kakwentuhan, Sir Emil, meron pa. Pupuntahan natin ang lalawigan ng Quezon. Babalik po kami ng Sir Emil Orencia. Pagkalipas lang po ng ilang saglit, oras natin. Meron na lamang tayong 4 na minuto, 4:00 na po ng hapon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon.
Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Balikan lang natin ang Sir Emil Orencia at sapagkat yung pong napuputol yung ating connect sa lalawigan ng Quezon. Ayan, Sir Emil. Yes, Miss May. Apo, meron po tayo yung isa po nating recipient, ay si Tatay Roberto Gabita, no? At siya po ay taga Quezon, San Antonio, Quezon. No po. So taga Barangay Bagong Niing, San Antonio, Quezon. Kaya lang napuputol po yung aming linya on and off, no? Mukhang mahina po yung signal sa kanila. At ayan, siguro paki-play na lang yung photos niya. RHTV, pakikita naman later ni Sir Emil, yung picture. So picture po na gamit na rin po yung wheelchair, Sir Emil, ang ating pong ang ating pong mukhang ayan na po, pamamaya mapapanood nyo yan. So nagpapasalamat po yung pamilya, kaya kausap po sana namin yung anak, kaya lang po on and off po napuputol. So ang sabi po niya, marami pong salamat. Si Banji Gabita. Yung asawa pala, yung asawa. Ayan. So Sir Emil, opo, tapos meron tayong dalawa pa later on, ma-interview din natin sila. But anyway, Sir Emil, again, maraming salamat po, no? Latter-day Saints, Church of Jesus Christ, the Latter-day Saints, thank you so much. At sa iyo, maraming salamat. Alam ko, marami ka ring iniikot na iba't ibang probinsya para po sa mga mobility project po ninyo. Ako din, Miss May, nagpapasalamat din po kami in behalf ng the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Hindi niyo po alam na napakalaki ng tulong na nagagawa ninyo. Dahil na-reach out po natin yung mga tao na hindi namin kayang mapuntahan. Yan ay sa pamamagitan po ninyo ng collaboration natin. Maraming salamat sa Operation Tulong at DZRH, Miss May. Opo, at syempre, iba pa ninyong mga program as Rotary President ngayon na Makati Absewell. Siguro, meron kayong mga ongoing, upcoming? Meron kaming mga upcoming mga mobility mission, wheelchair provisioning. Pero yan ay susunod sa Marso dahil ako ay aalis itong the whole month of February. Opo. Ang lang namin dito sa San Juan, itong first week ng February 3. Meron kami sa San Juan, ito yung wheelchair provisioning. Hindi lang namin na isabay yan nung hearing aid. Kaya ngayon lang namin isasagawa itong wheelchair provisioning sa San Juan na merong mga nasa 85 na mga recipients ito na halo-halo na edad, pero karamihan ay mga nasa 60 years old below itong mga recipients na to. At yung susunod na natin ay yan ay sa Tugigaraw, sa Marso na yan, sa Zamboanga, sa Marso na rin yan, at saka dito sa may La Union, sa Marso na rin yan, saka dito sa Butuan, sa Marso. So punong-puno po tayo ng ating wheelchair provisioning and mobility mission
at saka medical mission itong darating na Marso, Ms. May. Ayan, okay. Kasama niyo kami, Sir Emil. Maraming salamat. Ako, ingat po kayo, ha? Sobrang pagod. Maraming salamat. Sobrang pagod na, Sir Emil, eh. Thank you so much. God bless po. Thank you. Ayan, Okay, God bless. maraming salamat. Mga kaibigan, Sir Emil Orencia ang president po nung ngayon, UGP ng Rotary Club of Makati FSUBEL at the Latter-day o the Jesus Christ the Latter-day Saint. Ay, salamat po talaga. Sobra. Uy, batiin lang natin. Thank you so much. Batiin lang natin bago tayo mabusan ng oras ang mga taga Quiapo Church. Magandang hapon po, Ma'am Shirley Parale. Yan po sa record section. Thank you so much po sa assistance na ibinigay po ninyo sa amin. Ayan, sa, of course, ang Jesus Poong Nazareno, no? Sa Quiapo Church po sila eh. So, pinapabati ni Ma'am Shirley ng happy birthday si Mawel. And of course, belated happy birthday Ma'am Shirley Parale, dyan po sa Quiapo Church. Ayan. And of course, happy anniversary pala, no? Dahil ang Quiapo Church sa bilang shrine ay 2nd year anniversary po nila. Mga kaibigan, happy birthday kay Christian Calizon. Ayan, sabi ni Willie Relador, talaga to si Willie. Happy 90th birthday kay Paul Yumol ng Bamban Tarlac. Ayan, galing po kay Daisy Ellen Jacinto. Ayan, okay? Naku, wala na tayong oras. Susunod na po, Mayor Lacaideo Macalma at Miss Thea Pecho Corpus sa programang DZRH Break Time. Ayan, maraming salamat Ellen Jacinto at syempre kay MG Abraham. Thank you so much, MG. Magpa-private life ulit si MG Gomez Abraham. Maraming salamat, Het Del Moro. Muli, ako naman yung lingkod May Binauhan. Syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check is brought to you by ACS Management. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga.